Delikado eh. You know, Gutesa, what happened to him? What happened to him? And then sabi, okay siya lahat ng reports. Okay naman siya. Tapos yung pamilya, okay naman. They eventually, okay kung ng reports, hindi na siya makalabas. Detained na siya. Wala ho tayong mahabang pag-usapan ngayon mga ka-reaction update page. Nagsalita ho itong si Kong Mike Defensor. Sinagot niya na ho ang ating katanungan. Ano ho ba ang ating hinahanap? Kung nasaan ho si Gutesa. Kaya mga ka-update, pakinggan, reactionan ho natin ito naging pahayag ni Kong Mike Defensor sa kanyang interview. Talaga naman ho, mangingilabot ho tayo. Kaya mga ka-update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. React na tayo ho dito sa ating punto de vista. Pakinggan na ho natin itong si Kong Mike Defensor. Kung nasaan nga ba talaga itong si alam nyo na, si Gutesa, kinidnap nga ba talaga at tinotorture. Yan ho ang ating aalamin. Kaya mga ka-update, wala na ho tayong paligid. And parang palala. And I'm afraid for our country. I have the trust. I have this faith in our people. But we have to act. We cannot just stand idly and just watch. We really have to act on all these things and address the problem of our country. Ito ba ang pinakamalala? Ito ang pinakamalala, boy, kasi yung nakita natin ngayon, yun na yung budget process. Now we have 6 trillion in budget, di ba? Tapos, of course, inuutang natin dyan almost 2 trillion a year just to cover up the budget. Yung paggawa pa lang ng budget, inaayos na nila, meron na silang hatian, at nagkakaprograma sila sa insertions, as we have heard. Kasi di ba, pagka nag-present ang Pangulo ng budget, ipipresenta niya yan sa Kongreso, i-review yan ng lahat. Makikita mo na. Like when I was a congressman in the 3rd district, alam ko na yung pupuntang budget na distrito ko. And then outside of that, people lobby for more budgets in their district, kung ano kailangan nila. Kailan nangyayari yung lobbying ngayon, Mike? That's even before the BICAM? Or is it during the BICAM? It's even before the BICAM, and it especially happens during BICAM. Kasi parang sa BICAM, maliit na grupo na lang eh. Na Committee on Appropriations, which is Saldico, and at that time, it was Senator Grace Poy na Committee of Finance sa Senado. Dapat pinasap na lahat ng budget dun. Inaayos nila yon kung ano yung mga kailangan nilang gusto nilang ilagay na flood control projects, ilalagay nila doon. And then, upon release, may mga kausap na rin sila in the districts. And I'm sorry boy for saying this, at kailangan malaman ito ng tambayan, ang pinuro ng sindikato, si Presidente. Committee on Appropriations, Saldico, Kaya mga kabdita, imposible hong walang alam itong si Marcos Jr. sa kabalbalan ng kanyang administrasyon. Kasi nga ho mga kabdita, dadaan ho lahat sa pagpipirma niya, sa executive, lahat ho ng mga budget, ha? Kaya ito hong sinasabi, nilantad nitong si Saldico, yan ho malaking facts, malaking katotohanan ho yan mga kabdita na imposible hong walang alam ang presidente dahil dadaan ho lahat sa kanya. Isa pa ho ang anak niya. Minority ho yan. Ha? Nandyan po yung anak niyang si Charis sa House of the Representatives. Alam po nila yan. Sila ho yung gumagawa ng kaanimalan ho nila. Sinachap-chap-chap-chap mo nila yung budget. Para hati-hatiin nga mga kabit, hindi mahalata. Ang kaso dito, meron hong resibong nilabas. Itong si Saldico. Pinakita niya kung anong lugar, anong distrito, sinachap-chap yung budget. Kaya nga ho yung kulang-kulang 51 billion insertion ni Sandro Marcos. Tignan nyo, napagtatakpan ho nila. Bakit to? Kasi ho, hawak nila yung gobyerno ni Marcos Jr. Hawak ho nila yan, kaya ho talaga nilang pagtakpan lahat. Tignan mo yung issue ni BP Sara dahil wala siyang masyado sa gobyerno ni Marcos Jr. Pinipilit itong isiksik yung 125 million confidential funds niya. Pero yung 4.5 billion confi funds ng Marcos admin, itong si Bongbong Marcos, may nasasabi ho ba sila? Tanong ko lang ho, meron ho ba silang sinasabi patungkol dyan? Wala ho, tahimik ho sila. Pati ho yung media, hindi ho sinasabi yan. Pero pagdating ho kay BP Sara, bias na bias ho sila. Pagdating ho kay BP Sara, bias na bias ho sila. Pero pag kay Marcos Jr., wala ho, tikim. Tikom ho lahat ng bunganga ng mga ito, pati media. Tikom ho lahat. Diba? This is all the budget, ayusin natin ng kontrata. Speaker of the House, Martin Romualdez, aprobahan nila yon. Pagkatapos pipirma ng Pangulo ang releases ng mga pondong to. Kaya sinabi ko na nga, nung nakita ko na at sinabi ni Saldico na di-deliver siya ng pera kay Presidente, organisado to. Okay. Sabi nung unang video ni Saldico, siya nautusan ng Presidente na 100 billion insertion. Siya ang nagsabi na hindi pwede, ang 50 billion, ganito,
in excess. We all saw that thing. Yes, Diba? yes. Explain to us more kung ano ang nangyari doon. Okay, initially kasi, when Gutesa came out, in fact, boy, ang panawagan ko was, you have to present Martin Romualdez. Kasi ang sabi ni Gutesa, nagdi-deliver kami ng pera kay Martin Romualdez. That's it. In fact, to be fair to the president at the time, tinanong ko po si Gutesa, nagdi-deliver ba kayo kay presidente? Sabi niya, sir, hindi ko alam. Never ako nakasama. Kay Speaker Martin lang po. Ngayon, nagulat ako, lumabas si Saldico, and he was already saying, na hindi, nag-deliver ako kay presidente. Yan na sa akin, nagulat ako, na sinasabi ko na, eto pala from day one, na may sinasabi ka na may 100 billion, may 25 billion. Ano naging reaksyon? Hindi nila dininay eh. Ang sinabi ni Senator King, totoo yan, pero hindi ka nag-deliver kay presidente. Nag-deliver ka kay Trigive Ulaybar, Yusek, and then Yusek, Ayan mga kabdate, isa pa yan kung bakit din tinigil itong blue ribbon. Kasi nga ho, paano ho tayo tutuloy dyan sa blue ribbon? Si Ping Lacson ho yung nakaluklok. Diba? Si Ping Lacson ho yung nakaluklok dyan. Pero noong namumuno pa bilang chair itong si Marcoleta, mga kabdate, nakita naman ho natin, malapit na ho tayo, natutumbok niya na ho yung mga malalaking isda. Hindi tayo sana nalihis kung saan-saan. Tapos ngayon, ikukulong na sila Diskaya kasi tulad ngayon, sumuko na ho sa NBI yung Diskaya, si Sara Diskaya. Di ba, sino-sino na ho yung natuturo? Yung mga small time ho yung tinuturo nila eh. Pero yung mga utak at punot dulo ng mga nagnanakaw sa gobyerno ni Marcos Jr., wala ho. Tignan mo, dahil pinalitan si Senator Marcoleta, imbis na dyan na si Marcos Jr., si Martin Romualdez yung iniimbestigan, wala ho tayo doon. Nandun ho tayo sa mga alipores ho nila. Yung mga katransaksyon lang ho nila. Di ba? Wala hong mangyayaring ganyan. Diba? Napaghahalataan ho masyado yung gobyerno ni Marcos Jr. na nililihis na talaga yung issue. Ngayon gagawa na naman silang panibagong issue. Papabanguhin na naman ho nila etong si Senator Bato para naman mapagtakpan na naman ho etong flood control issue. Tulad ho yan noon kay Pangulong Duterte. Natatandaan niyo ho ba? Noong meron kasing noon mga kadite, yung kay Tantoco, lumabas ho yung issue nitong si Lisa Araneta, yung kasamahan nila dyan na gumagamit ng, alam nyo na, yung pulburon video. Nawala ho yan namatay. Alam nyo naman po yan mga ka-update. Tapos yun yung araw na mismong kumalat yung video ni Lisa Araneta, nakasama siya dahil first lady siya, nakakahiya sa Amerika. Alam ho yan ni Donald Trump mga ka-update. Alam ho yan. Tapos nalaman na first lady yung kasama nung nasawi sa paggamit ng, alam nyo na, pulburonic sa hotel. Bigla ho nilang itinakas si Pangulong Duterte. Ganyan ho yung tactics nila. Ngayon, may pagtatakpan na naman ho niyan silang malaking issue na ikasisira na naman ho ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte kasi nga ho dinadamay na hulat nila ng nasa minority. Bakit to? Para impeach si BP Sara. Para ho ma-impeach si BP Sara. Education and Yusek Adrian Bersamin. Sabi ni Saldi, hindi, ibang pondo yan. At saka hindi 26 billion, 52 billion yan. So can you imagine, nagkakagulo sila sa kwento that already you're looking at 25 billion plus 52 billion pesos. 77 billion. Isisingit ko lamang ito because I heard an interview of Congressman Toby Chanco. Yes. Na ayon sa kanya, ay ang naratiba ay may nagdi-deliver ng pera sa presidente doon sa Malacanang. Particularly a certain house in front of the Malacanang, Aguado. Na ayon sa kanya ay walang kinalaman ng presidente dahil ito ay bahay ni former Speaker Martin Romualdez. That's correct. How does it play into your now? Okay. Si Congressman Toby Tiangco, yung kanyang kinikwento lahat, no? On the insertions, what happened. Tama yun eh. I think ang difference lang namin is, where does it stop? Kay Congressman Toby Tiangco, ang pinapoint out niya, hindi umabot kay presidente yan. Walang alam si presidente dyan. Ako, ang pinapoint out ko, okay, etong mga kasama niya, yung kanyang henchman, Committee on Appropriations sinasabi, tumanggap siya. Number 1. Number 2, siya nag-approve ng budget. Number 3, and most importantly,
Sinabi na nga ho yan ni Saldico, mga ka-update, na meron hong 25% kickback si Marcos Jr. doon pa lamang sa siniwalat niyang 100 billion insertion. Isipin niyo ho yung 25% yung kickback, di 25 million. 25 billion pala mga kapatid, 25 billion pesos ho. Yun na alam nyo, nabulsa. Ganyan ho kalaki. Kaya imposibleng walang alam kasi nga tulad ho ng sinabi natin mga kapatid, dadaan at dadaan ho sa kamay ni Marcos Jr. yung mga pipirmahan niya na imposibleng hindi lalabas. Diba? Lahat kasi mga kapatid, dadaan muna sa pirma ng presidente bago sila maglabas ng malalaking pondo katulad ho ng mga siniwalat ni Saldico. Tsaka imposibleng walang kinalaman ang isang Bongbong Marcos. Pinatunayan niya na nga ho. Diba yung tatay ho niyang diktador, mga kapatid, pinamana kay Marcos Jr. yung ganyang ugali. Pinamana ho sa kanya yung mga, alam nyo na, yung mga nagnanakaw. Hindi pa tapos yung pagka-presidente ni Marcos Jr., mga kapatid, namana na agad ng charis ng House of the Representatives. Kitang-kita ho talaga natin, kaya by the year 2028, wala na hong maiboboto mga Marcos. Kasi mga kapatid, matinding budol ho sa history ng ating bansa ang ginawa ng mga Marcos. Di ba? Matindi ho mga kapatid. Walang ibang katulad. Di ba? Siya nagre-release ng budget. So on all counts, merong responsibilidad ang presidente para sa akin. Allegation lang naman ito. Ano? Okay, pwede bang halimbawa, let's take out the names. Okay, let's take out the names. We have a Speaker of the House who's corrupt. Okay, ito'y gumagalaw, ito'y nagnanakaw sa pera ng bayan. Okay. Kaya ba ng speaker gumalaw na hindi alam ng presidente? I'll tell you this. Pag tinignan mo yung flood control programs, there is a program under NEDA, National yung Development Authority, National Economic Development Authority, NEDA. Merong programa ang DPWA. So nakikita nila talaga yung requirements ng flood control based on the development of our country. So sinasubmit nila yung budget based on the NEDA flood control project. So alam po kaagad, pag submit po pa lang, ito yung mga programang gusto mo. Pag na lumabas na to, at kung saan-saan na lumabas yung mga flood control na hindi naman kailangan, not required, not part of the program, you know that there's already a problem. Now, in the release of those projects, again, dadaan na naman sa iya. The approval is with you, and then the release are with you. Pag nakita mo yung program gumagalaw, even before the program budget is moving, then you know that there's a problem. Magtataka ka. And ang nangyari dito, boy, kasi, kaya naman naging malakihan tong usapan na to, you're talking of 300 congressmen. Lahat sila required sa 25%. Lahat sila. So, alam nila lahat at nagugulat sila, ang laki naman. Bakit naman ganon? So, what I'm pointing out, boy, is, again, without personalities, naging systemic and organized. What's happening? Dati, presidente ka, may mga departments, merong gumalaw dito sa, let's say, DSWD. Merong gumalaw ng kung ano mang mga, whatever bidding that they have there. Let's say, rice. For Baguio. Hindi mo na makikita yun as president. Diba? Wala ka nang alam doon. Pero if you're talking of billions of pesos, iba yun. Iba yun. Between the Speaker of the House at an APRO, kaya ba gumalaw ng APRO Oh no. na hindi alam ng Speaker? Never. Cannot, never. So, puntahan natin ang kwento ni Zaldico. Bakit, Mike, sinasabi ni Zaldi na hindi ako kumita ng isang kusing dito sa perang pinag-uusapan? Tinanong din sa akin yan. And in fact, ako sasabihin ko agad dito sa iyo, boy, hindi ako naniniwala. Kasama ka dyan, involved ka dyan, kumita ka dyan. Pero alam ko rin na buwaporma sila from a legal point of view. Okay. That at a certain point, they would have to defend themselves. No? Kaya sinasabi niya na ganito. Pero, as to the paper trail, as to the ledger, alam mo si Saldi, may libro eh. Hindi ko ito, kakwento ko, boy, hindi ko maintindihan to eh. Sabi ni Sergeant Gotesa, inakyat po namin, sir, yung 45 na mga, 46 ng mga maleta. Inakyat niya, iniwan niya yung 15 sa kanya. Bumaba yung 31. Sabi ko, parang illogical, ang bigat eh. Sabi ko, bakit yung ginagawa yung SAG? Sabi niya, sir, hindi ko alam eh. Tapos naisip ko ngayon that is coming out, pinipicturan niya. Pinipicturan niya lahat ng maleta, pagkatapos ng deliver na. Kasi boy, dito hindi na bilangan ng pera.
biluhan na. Kino? Sabi ko, paano pagbilang ng pera? Ang dami nun. Sir, may kilo ho. Sabi niya, alam niyo ba, sir, na ang 1 kilo, nung ko lang din nalaman, ang 1 milyon is 1 kilo. And sabi niya, ang isang bag na gano'n, naglalaman po ng 48 million. Okay. So sabi ko, paano mo nalaman 48 million? Kasi po may post-it. So, pinipicturean pala niya, nire-ledger niya, lahat din-document niya. So lahat ng to, documented niya. So the question is, bakit siya iba yung sinasabi niya, hindi siya kumita? I would think advised by the lawyer. Huwag mo na sabihin to, huwag mo na sabihin si Saldi. Sinasabihan siya ng ganon. Pero as to the truth and veracity of what he was talking about, totoo yun. Bakit niya ginagawa yun? Para sasabihin niya, ito 30 maleta diniliver ko sa'yo. 40 maleta diniliver ko sa'yo. Now, I'm putting it together na, I won't kala yun. Pero hindi niya sasabihin na 15 lang ang akin ha, yung 31 na punta sa'yo. Ay, happy ano na ginagawa. Ito pa, sabi sa akin ni Sergeant Cortesa, every day may nagdi-deliver ng pera. Sa Ladybug, sa Valle Verde. Sabi ko, saan galing ang pera? Sabi niya, sir, hindi ko alam eh. Hindi ko nakikita. Basta si Mark Texay, itong dalawang to, hindi pa ito pinapatawan, and si Paul Estrada po ang tumatanggap. Iniipon sila ay staff ni Saldico. Okay. Kinukuha nila yung pera, iniipon po nila, pagkatapos po nun, i-deliver na namin. So, ang delivery nila is 3 times a week. On average, boy, I think, hindi bababa ng 1 billion ang delivery every 3 days. Can you imagine, ito yung klase ng gobyerno na nakikita natin. Balikan ko lang yung corruption, Mike. Kasi, you have the political actors dito sa isang banda. Tapos meron kang sistema. Paano pa ang nangyayari? Halimbawa, let's talk about DPWH. Ang nagre-release ng pera, halimbawa, napunta ay 3 billion sa isang kongresista. Yes. Saan ang gagaling ang pagbabawas? I'm not talking anymore about the 100 billion in Sergio, etc. Yung doon na sa, paano ba kumikita? Paano ba ang corruption nagaganap? Pag pumasok sa isang district, ang mga contractors, usually may kaibigan na sila dyan, may kasama na sila dyan. So when they make a bid, okay, mananalo yung kaibigan, and then may arrangement siya sa congressman, kung sino man yung nakopo. And it's been happening. It's an open secret in Congress, open secret in DPWH. I'm not going to dignify Zaldico's statement. Yun ang sinabi ng Presidente ng Pilipinas. Ang sinasabi nila ay, hindi naman sworn statement ang sinasabi ni Zaldico. Wala namang ebidensya. I mean, these are all his statements. Ba't kami maniniwala? Unang-una, si Zaldico, dati pa lang sinasabing may kinalaman. Okay, for 4 months, hindi nila kinusuan si Zaldico. Ang sinasabi nila lahat, si Zaldico may problema. Si Zaldico mastermind. Si Zaldico magnanakaw. Siya ang gumawa ng lahat ng to. Ngayon, nagsalita yung magnanakaw. That has probative value. And I'd like to borrow hindi ko to idea, sabi ni Attorney Respicio, sabi ni Harold, sabi niya may gunman na Marel pumatay. Nung nahuling gunman, sabi niya, ito yung mastermind. Parating binibigyan ng value yun. Now, in the case of Zaldico, sabi niya, umuwi ka rito para anuhan mo. You take an oath and you face the music. Face the music. Ako hindi. He can do it even from abroad. He can do it na pwede siyang pumunta sa consulate or sa embassy, ipa-notarize niya doon sa embahada natin. Pangalawa, yung Senado o yung ICI, anyway, yung ICI wala namang rules, but yung Senate may rules yan. They can always suspend the rules and accept a Zoom confession under oath ni Zaldico. It can be done. Pero magugulat ka, 4 na buwan tahimik sila. Nung nagsalita na siya ng Bongbong Marcos, I think in 7 days, napailan siya ng kaso. In 7 days, makakancel ang passport niya. May 2 pang tao, Mark Texay and Paul Estrada. Hanggang ngayon, hindi ko pa na-report to any investigation. Never been. Walang case 5. Sinabi ni Alcantara pangalan, sinabi ni Zaldico pangalan, sinabi ni Bernardo pangalan. Pero hindi sila nagtatago. They can be found. They're just waiting to be invited. In the same way that they're looking after, they're chasing Zaldico, they can do that to Mark Texay and to Paul Estrada. Etong 2 to, assistant lang to ni Zaldico. Si Zaldico may pera yan, he can hide, he can go anywhere, may mga aeroplano siya. Etong 2 to, in 3 days, kaya nila mapauwi ito. At nagtatanong ka at itinanong mo na ito ng ilang beses kung bakit hindi pa sila ipinapatawag. That's correct. Ng either ICI or ng Senado. Pag itong 2 nagsalita, hindi ko alam, sigurado ko kay Martin Romualdez. Hindi ko alam kung si Presidente alam din nila because ito ang 2 assistants ni Saldi na nagdi-deliver ng pera.
Anong ibig sabihin ng hindi ka sigurado kay Martin Romualdez? Sigurado ako na nagdi-deliver to kay Martin Romualdez because Gutesa also already mentioned it. Pero ang sabi nga nila, may delivery kay Pangulong Marcos. So, Mark Teksay and Paul Estrada would know. Ito ang magko-corroborate sa sinasabi ni Saldico. In your estimation, Mike, makukuha ang dalawang ito? Ipapatawag ang dalawang ito? Kung gusto talaga nila. Kung ang script kasi nila, boy, is, ito ang script nila final. Saldico ang mastermind. Kasama yung DPWH officials. Kasama yung mga congressmen. May sinabi sila E.S. Bersamin at saka Pangandaman na wala na, kumimik na. Di natin alam nangyari. May mga dinamay silang senador at saka mga congressmen. Si Martin Romualdez hanggang ngayon wala pang kaso. So ano ang aking pananaw? Binabalansin nila, tinitingnan nila. Kung tanggap na ng tao, natahimik na. But as long as the people will continue to protest, the people will continue to reject the script that they're proposing, the script will come out. What happened between Zaldi and Martin Romualdez? From what I understand, and this is coming from talks from friends of Saldi, na nung una, protect all. No case, no worry, stay away, get out of the country. Then eventually nagka-problema. And then they're seeing the cases coming out, may tinala sa kanya, lumalabas na, parang, uy, ako lang maiipit dito. And then eventually, I would think na si Saldi said, okay na to. Kasi if you're looking at from Saldi's perspective, tauhan nyo lang ako eh. Diba? Third in hierarchy ako o fourth in hierarchy ako. Ang malaking bulto ng pera, dinideliver ko sa inyo. And after 2 years, even if they survive what is happening, si Saldi will always be in jail. Pero, Isa pa mga kabdita, yung pagsisiwala to kasi ni Saldico, wala naman ho siya makukuha dyan dahil nga kinanta niya ito si Martin Romualdez. Kinanta niya ho yung malalaking isda. Isipin niyo ho yun, ano makukuha niya kahit bigyan mo ko ng 10 milyon. Kung buhay ko naman yung nakataya at yung buhay ng pamilya ko nakataya, wala na. Hindi na lang ako magsasalita. Mas okay na yung wala ka na lang sasabihin. Kasi ano pa makukuha alam niyo ho dyan, ni Gutesa. Ano ho makukuha niya? Wala ho. Pagdurusa, pero nagsabi ho siya ng totoo kasi nga akala niya si Senator Marcoleta na yung tuloy-tuloy na chair at mag-iimbestiga. Ang kaso bigla ho siyang pinalitan. Kaya pala pinalitan, mga ka-update, may pinagtatakpan. Nakita naman ho natin si Ping Lacson, mga ka-update, kung paano niya protektahan. Sinabi niya naaawa daw siya sa presidente. Diba? Halatang halatado ho sila dyan. Halatang halatado ho. pag nagsalita na siya ngayon at sinabi niya talaga na hindi siya at merong ibang mastermind, then it could be a different situation for him in the future. Pero your advice, Aldico, if you were asked, is for him not come home. As of now, hindi. Kasi delikado eh. You know, Gutesa, what happened to him? What happened to him? Okay, let's go to Gutesa. Okay, he went to the Senate. Tapos, pero bago Senado, Mike, paano natagpuan si Sergeant Gutesa? Okay, maraming mga haka-haka. Sabi nila si GMA yan, inutusan si Mike. Ano ba yung mga sinasabi? Former President. Former President. Tapos, may connection yun kay Inday Sara, may kung ano no. Simple. A friend of mine went to my office and we were talking and he said, Mike, bakit gusto mong pakinggan to? Sabi ko niyan, ito yung isa sa mga nagdi-deliver ng pera. Doong sa case ni Saldico. Sabi ko talaga, to si Gutesa and I spoke about it, snippets, kwento-kwento. O sir, nagdala kami ganito, nagulat na kami. Sa baha pala yun, sa flood control pala yung pera na yun. Kinuwento niya yung isang kasama na siya, Mike. Hindi. Nagkita talaga. Nagpunta siya sa akin. Okay. Nagpunta siya. Tapos, the reason why siya nagkwento sa akin, kasi that time, Senator Marcoleta was chairman of the Blue Ribbon Committee. O diba, bakit ho nagkwento si Gutesa? Kasi nga ho si Senator Marcoleta, yung Blue Ribbon Chair. Kasi nga ho tuloy-tuloy na natutumbok na nga ho yung malalaking isda. Pero ano hong ginawa? Pinalitan ho siya. Tulad ho kay Chis Escudero, pinalitan ni Iskol Bukol. Para ho mapagtakpan nila yung mga crocodile dyan sa, alam nyo na ho yan, sa gobyerno ni Marcos Jr. Pinapabango, pinapalinis ni Marcos Jr. yung pangalan niya para hindi ho madumihan. Pero sino yung mga mastermind?
Alam nyo na ho yan mga ka-update, wag na ho tayong magmaang-maangan pa. Di ba? So, I guess he wanted to give guidance or he wanted to tell his side of the story. I went to Senator Marcoleta, sabi gusto mo kausapin ng tao to. Sabi, sino ba yan? Kilala mo ba yan? Sabi ko, kilala ko, yung nagpakilala. And trusted ko yung nagpakilala. And I'm sure, okay itong sinasabi ni Sergeant Gutesa. Sinabi ni Gutesa, nagkwento siya. Lahat ng kinikwento niya. Marcoleta appealed to him. Sabi ni Marcoleta, Senator Marcoleta, alam mo, Sarge, sabi niya, itong nangyari sa bansa natin, grabe na. Itong ganito, sabi niya, sobra na. Bawa na tayo sa mga anak natin. Sabi niya, kung pwede, magsalita ka na. Kasi supposedly, grupo sila na magsasalita. Alam mo, nung nag-uusap ko ng Sergeant Gutesa, sabi niya, Sir, ano tingin mo mangyari sa akin? Ako, alam mo, Sarge, normal yan, babatikusin ka, sisikat ka, manang. Ang sabi pa niya sa akin wala naman sir sila mababati ko sa akin, sundalo lang naman ako. Why was he coming out? Why was he willing to talk? Mukhang sa circles nila, nag-uusap sila ng, grabe, ito pala yun. Ito pala yung pera. Tapos, binaha yung kamag-anakan niya, binaha yung asawa, yung pamilya ng isa. So, may personal na harana sana ganun. Oo, tapos parang inaano nila, ito pala yung pera dinideliver natin. Kasi flood control height of the flood control investigation. Tapos yun nga, nakikita na billion-billion. So, when Sergeant Gutesa eventually decided, one of the provisions of this affidavit was nagre-request siya ng witness protection program. Pero nagulat ako nung Senate hearing, hindi naman niya nireject. Sabi niya hindi niya. No, naparol siya yun. Initially, after nun, doon na kami nakita. Kinukup siya ng mga kasama. Sorry, May. Tama ba? Publicly niya sinabi na hindi niya kailangan. Yes. Di ba? Yes. Okay. Pagkatapos, after nun, boy, nawala na siya. Hindi kami nag-uusap lang kami through a third party. And then sabi, okay siya lahat ng reports. Okay naman siya. Tapos yung pamilya, okay naman. Then eventually, nang kuha ng reports, hindi na siya makalabas. Detained na siya. Pagkatapos doon, di ba na-deny yung Navy, okay lang sa akin. I mean, it's okay. I understand that they have to deny it. Ngayon ata wala na siya doon. Meron kami nakukuha reports kung nasan siya. But anyway, boy, napabaliktad na nila. Because just before the first video of Zaldico, napabalita that he recanted this. Na bumaligtad na babawiin niya lahat ang kanyang sinabi. Yes. So what is your story? Nung nalaman ko na yung pag-recant niya at yung dinedyo pa siya, yun ang pagkakalam ko, no? Coming from the reports, coming from the family. Siyempre nalungkot ako. Tapos medyo nagalit ako. But eventually naisip ko, hindi kawawa yung tao Paano mo sisisihin yung isang tao na nag-isip para sa bayan, pagkatapos na yun naman, yung pamilya na iniipit. Yung pamilya niya may danger. So, kung ako man yun, siguro pipirmahan ko lahat ng papapirmahan nila at sasabihin ko lahat ng gusto na sabihin. Kaya nga nag-a-appeal ako, napakawalan na nila because nung sinabi ng ni Zaldico na nagdi-deliver akong pera, sabi ko, okay na. At least si Gutesa, hindi na siya yung main na naging problema. Biglang sinabi ng second part, totoo lahat na sinabi ni Gutesa. Naku, sabi ko, nawala na naman. Hindi na after that, hindi na namin siya alam kung nasaan. I will not engage, sabi ng presidente. My conscience is clear, sabi ni Martin Romualdez. May mga calls pa na, no, we're not going to call for anybody's resignation. This is transparency rally. This is an accountability rally. What do you make of this whole thing, Mike? You know, the problem with the analysis of some group is that they're saying, para sa akin, boy, pag sinabi mong BBM resign, it is not only about the person. It is the office of the president. You have failed in governance. You have failed in stopping corruption in your administration. And I will go even to the extreme of saying, you knew and you were the head of the organized corruption happening in government. Now, up to the president to prove himself innocent. Kailangan niyan sagutin si Zaldico. For 3 years, he was the chairman of the Committee on Appropriations. You do not become Committee Appropriations chairman if the president doesn't want you to be the chairman. The Speaker of the House, poder din ng presidente yan. Sa lahat ng naging eleksyon ng speakership, pag sinabi ng presidente itong dapat na speaker, ito yung magiging speaker. Ngayon,
Mas gusto ko pa nga yung ibang nagsasabi na BBM Sara resign. Diba? Congress abolish, Senate abolish, puro kayo corrupt. Mas malinaw pa sa akin yung ganang panawagan. Pero sa akin naman, extreme yun. Because from my point of view, etong kay Presidente na nangyaring corruption with the budget came from his office, headed by his office as President of the country. Speaker, Committee on Appropriations. Sabi nila, may corruption din dito sa OVP eh. Okay, sinasabi niyo OVP. First and foremost, pending yan sa COA. You're talking of 800 million pesos. The actual na pinag-iimbestigan ngayon sa COA, out of 125 million, is 73 million pesos. I'm not gonna go into details, but the point is, you read the COA review of all departments. On average, DSWD, lacking of documents, deficiencies, 5 to 10 billion. Pumunta ka ng DPWH, 50 billion pesos. Pumunta ka ng Department of Health, lacking in documentation, requirements, deficiencies, rejected, disallowed. Ilan tong bilyong piso? Ang punto ko, yung mga opisina lahat nagkakaproblema from time to time as a public office. Because when the COA reviews your budget, you have to make proper submission. You have to complete the requirements. Lahat kami may mga pending reviews. Pero itong corruption na nangyari, na insertion, delivery, klaro laking kwento ni Saldico. Klaro na nakikita natin sa program funds. So, going back to my point, sabi mo, re-reject lang nila, hindi totoo, hindi totoo. Tama. At yan naman talaga magiging legal position ng mga taong to. Pero, hindi tanga ang taong bayan. Hindi tanga ang mga taong nanonood, nakikita, na ano talaga yung nangyari. Everyone reads, everyone tries to find out, ano ba nangyari sa bansa? At lahat tayo bulat. Lahat tayo parang, wow, shock, ganito ba talaga nangyayari? Diba? Okay. There are also people now who are taking the position of, okay, anybody but Sara. Hindi kasi yun ang ating saligang batas eh. That's the political component of this whole mess. Yes. Kasi it's not purely a corruption issue. There's politics involved. Yes. Kahit na sino, wag lang sa Sara. Okay. Ako, nung eleksyon, ang kakampi ko si BBM at si Inday Sara. I've never spoken against the president until this time. I've been very quiet. I'm in the private sector, tahimik ako. When Gutesa came out, Saldico came out, and I saw the entire process of what they were doing, grabe. Ngayon, if you observe and if you notice, talagang lumalabas ako at nagsasalita. At walang kinalaman dito ang former President Gloria Macapagal-Arroyo. Wala. You Wala were talaga. asked by the former president to speak out, to take care of Gutesa. Walang kinalaman dito si former President Gloria. Yes, and now I've been coming out on my own. I don't need President Gloria Macapagal-Arroyo to guide me or to tell me where to go. Good. To be fair to GP Inday na, hindi kami nag-usap, kami nakikita. Ayun nga mga kabdit, kung meron ho kayo naging reaction, opinion dito nga sa naging pahayag na nito si Kong Mike Defensor, i-komento nyo ho yan sa ating comment section para ho mapag-usapan, lalong-lalo na itong si Marcos Jr. na kunwari wala hong alam, pero ang totoo, siya pala ang pinaka-utak. Ito pa ho si Gutesa, mukhang talagang babaliktad na dahil nga sa ginagawa sa kanyang pamilya. Kaya mga kabdit, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.